perfect score na 5-5-5-5-5-5-5. Kapag ganito ang ibinigay na score ng kalaban mo sa pageant, maghanda-handa ka na at mas galingan mo pa. Tignan naman natin kung paano niya na-achieve yung perfect 5 na score. So, mapapansin niyo sa kanyang pasarela, hindi siya OA, hindi rin exaggerated. Yung pag ganon-ganon na style na pasarela, wala. Hindi rin naman kulang. Hindi ka nakukulangan. Yung tamang-tama at sakto lang na pasarela. Pero ang nakakatuwa dito is dinagdagan niya ng kanyang personality, yung bubbly personality niya, yung patwitams, yung pagganon. Kaya parang mas nagkaroon ng kulay yung kanyang rampage. Kaya no wonder binigyan siya ng perfect 5 na score among sa 7 na judges. Hindi ko sure kung 7 lang sila pero bongga no. 5 score. Yung iba may 4, yung iba may 3 pero talagang straight 5 siya. Kaya ang daming natuwa and kagabi maraming nag-post no na maraming na-impress na mga Pinoy and syempre hindi din natin mabablame yung mga ibang lahi na magkakaroon sila ng mga negang comment. And during that night, ang nanalo ay si Brazil. Tapos ang first runner-up naman ay si Philippines. However, bakit ang daming Pinoy na masaya dahil first runner-up si Lacrini? Kasi daw, ang mechanics niyan, kapag ikaw ang nag-title dyan sa swimsuit presentation, hindi ka na pwedeng makapasok sa top 5. I'm not sure kung correct ito ha, or accurate, you can correct me if I'm wrong. Pero anyway, ito yung rankings ng mga nanalo during that night. So, yung winner is Brazil, yung second or first runner-up si Philippines, tapos ang pang second runner-up or third placer si Venezuela, and then fourth placer si Spain, and then ang fifth placer si South Africa. So, yan yung mga top 5 during the presentation show ng Miss Globe 2023. Alam nyo ba na meron ng 2 corona ang Pilipinas sa Miss Globe pageant? Nung una, si Ann Collis. Ayan o. Si Ann Collis noong 2015. Bale, kasama ni Ann Collis or kabatch niya si Pia Wurtzba noong Binibining Pilipinas 2015. So, correct me if I'm wrong dito ah. So, siya ang kauna-unahang Pinay na nanalo ng corona sa Miss Globe. And noong 2021, ayan, si Maureen naman, si Maureen Montaigne, na pupunta sa El Salvador. I'm not sure kung kasama niya si Samantha Panlilio. Pero yes, she's the second title holder from the Philippines sa Miss Globe noong 2021 during the pandemic yan ha. And marami na ring sinalihan si Maureen Montaigne. Sumali din siya sa Miss USA. So, veterana talaga siya pagdating sa pageantry. Kaya, ngayon naman, si Ana Lacrini Valencia ay vying for the third crown for the Philippines. And since mataas ang kanyang score doon sa swimsuit, malaking merit ito sa kanya kasi parang pinakita talaga niya na hindi siya basta-bastang kalaban at medyo may chance tayo na magkaroon ulit ng corona this year sa Miss Globe. Pagdating naman sa personality, ang isang advantage din na pwedeng maipagmalaki ni Ana Lacrini ay yung kanyang positive attitude tapos napaka-approachable niya. Hindi siya snob, hindi siya alta na, alam mo yon yung mahirap lapitan. Siya mismo yung, hi, yung pagaganon siya and then kapag nakilala ka niya or nakachat ka niya tapos nakasalubong ka niya, very warm yung kanyang pag-approach sa'yo. At siya pa mismo yung mag-i-initiate para mag-greet sa'yo, lapitan ka, or mag-exchange ng kung ano mang positive na eme-eme, o di ba? Tapos, yung pagka-bubbly personality niya na nagraradiate, mapapansin mo na magraradiate kapag nasa stage siya. So, no wonder, positive, walang nararamdamang negative na vibe, yung mga judges, pati na rin yung mga pageant fans. Kaya, I believe, yun yung isa sa mga qualities kung bakit siya nanalo as Binibining Pilipinas Globe. And kapag ipapatuloy niya ito, or magiging consistent siya, baka pwede tayong makakuha ng third crown o kaya magkaroon tayo ng high placement, basta ganon. Ang importante, magkaroon tayo ng placement, o di ba? Hindi yung maliligwak. Ayan. And syempre, dahil sa kanyang positive attitude, pwede niyang makuha yung Miss Friendship or Miss Congeniality Award.
Pero syempre, who knows, hindi naman siguro masama na mag-asam basta for as long as wala kang inaapakang iba. At dito sa video na ito, grinit si Ana Lacrini Valencia kasi birthday niya. And wala siyang idea na sinurprise birthday nila siya kasi pagod na pagod siya sa biyahe. So imagine, nagbiyahe ka ng 10 hours ayon sa pagkakwento niya from Philippines to Dubai. Tapos Dubai, nag-layover siya ng ilang oras and then pumunta na sa Albania. I'm not sure kung Albania, Tirana, Albania. Ayan. And then after nun, ayun, nagpalit siya, siguro nag-rest ng konti, tapos nagpalit siya, and ayan, sinalubong na siya ng Miss Globe organization together with the candidates. Ayan. Tapos, hindi talaga daw niya ramdam na birthday niya kasi sobrang pagod siya sa biyahe. We should also vote for Miss Globe Philippines. Ayan, si Ana Lacrini Valencia, vying for the 3rd title. So, paano ba mag-vote? Pumunta lang kayo sa themissglobe.com na website and then makikita nyo yung delegates or contestants. Ayan, tapos hanapin nyo lang ang Philippines and then pwede na kayong mag-cast ng vote. So, ayan, hindi naman masama kung ito-try natin din, di ba? Kung ano yung support natin na ibinibigay kay Michelle D, ganun din yung support na ibibigay natin kay Ana Lacrini Valencia. And of course, gaya din sa Miss Universe, we should also practice kindness campaign. Ayan, kindness campaign na dapat nating ipairal not only for one pageant but all pageant as well. Pati sa Miss Globe kasi I'm not sure kung effective or in effect I should say yung minomonitor nila yung behavior ng mga pageant fans sa standing na pwedeng maka-affect sa standing ng candidates. Kasi 'di ba nakakalunos or medyo sad kapag isa yon sa mga basis kung bakit malilesen or magiging slimmer yung chance ng candidate na makapasok sa semifinals due to rude fan behavior. Kaya dapat natin pairalan ang kindness campaign kahit na medyo negative ang kino-comment ng ibang lahi towards the Philippines. We should respond by commenting positive vibes or positive words. Ayan. Katulad ng ginagawa natin kay Michelle D, lalong-lalo na sa isang pageant page na talagang pinupuntirya yung emosyon ng mga Pinoy pageant fans para magmukha daw tayong bully kaysa sa kanila. Yung gano'n na eksena. So, ayun guys. Thank you for watching. I hope na may natutunan kayo dito sa video about Miss Globe pageant, especially nagkaroon pala tayo ng 2 titles before. Okay, so thank you very much. Have a nice day and always think positive.